What's up mga kaidoy? Tama yan yung sinasabi ni Congressman Eli San Fernando na posible talaga na gumana ang buhay ng mga Pilipino kung matitino lang yung ating mga pinuno. Talagang posible na dapat ang mga serbisyong publiko ay dapat libre na yan, katulad ng edukasyon. Maibigay ng libreng serbisyo na yan sa taong bayan. Yung kalusugan, dapat ang mga hospital, mga kumpleto ng gamit, libre ng pagpa-check up, libre na ang gamot. Lahat na yan, libre, lahat na. Dapat yung na yan, yung tubig, dapat libre na yan, kalikasan yan eh. Yung tubig naman, hindi naman binibili yan eh. Bakit nagiging ginawa pang negosyo, ibinigay sa mga kapitalista? Biruin mo, 1 trillion ang mga ninakaw ng mga senador at congressman. Simula lang yan noong 2023. Paano na kaya mula noong panahon ni Marcos? Gaano kalaki ang ninakaw ni Marcos noong mga panahon niya? 20 years siyang naging presidente ng Pilipinas. At siya ang presidente na pinakamaraming nagawa. Alam naman natin na kapag ang isang pinuno ay maraming nagawa, yan rin ang pinakamarami ang korupsyon. Kasi kada isang proyekto, sigurado mayroong korupsyon. Meron siyang kickback. Kapag ang isang politiko walang project, walang korupsyon. Kasi hindi siya makakapaglabas ng pondo galing sa DPWH. Biruin mo, pagdating ng paghahati-hati ng pondo, talagang nagkakagulo sila na halos ilagay nila ang pondo sa DPWH. Kasi doon pala sila kumukuha ng kickback sa mga proyekto na pinupunduhan ng mga congressman at senador. Biruin mo, mga hospital natin, maraming ang mga hospital pero wala namang mga gamit. Ang tangi lang nilang tinatanggap yung mga lagnat, yung mga stroke, yung mga matataas ang dugo. Pero kapag mga malalalang sakit na, dadalhin sa Maynila. Pagdating sa Maynila, nagsisiksikan. Dadalhin sa Maynila, dadalhin sa Quezon City, sa malalaking hospital, magsisiksikan doon kasi nga yung mga hospital na itinayo, black propaganda lang para sabihin na mayroong hospital. Pero ang totoo, wala rin namang kulang sa kalidad ang serbisyo. Pagdating sa edukasyon, nasa public school ka, may binabayaran ka pa rin. Halos nagpapaaral ka pa rin sa private. Public school na yan. Kung hindi sanang yung ating mga pinuno sana matitino lang, wala na sanang naghihirap na mga Pilipino. Wala nang Pilipinong walang bahay. Mababawasan ang mga karahasan at pagnanakaw at mga krimen kasi nga ang mga Pilipino maalwan ng pamumuhay. Anong ginagawa nitong mga lintik na politiko nito dapat sa kanila? Dapat kapag nakulong na yung mga yan, tayo mga Pilipino, mag-isip-isip na tayo. Nasa susunod na mga iuupo natin, tingnan natin ang mga apelyido na pinagkatiwalaan natin mula sa kanilang ama hanggang sa kanilang mga anak, hanggang sa kanilang mga kaapu-apuhan. Sila pa rin yung nakaupo. At kapag yung mga yan na kulong na, dapat magkaroon na tayo ng busi sa Kongreso. Yung sa Kongreso, dapat magkaroon ng mga representative mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na magdidinig sa mga kaso na isasampa sa mga politiko na yan. Kasi tingnan natin, nagkakaroon sila ng investigasyon, sila lang din. Sila naman lahat may baho. Ilang buwan, ang tagal na ng investigasyon, hanggang ngayon humahaba. Lahat na isinasangkot nila kay para lituhin na ang tao. Dapat talaga may managot, wag tayong papayag na walang mananagot dyan. Kasi sa haba ng panahon na niloko nila tayo, sa haba ng panahon ng paghihirap natin, mula pa nung panahon ni Marcos Sr., grabe na ang korupsyon. Biruin mo, ang tubig sa gobyerno dati yan. Anong ginawa nito mga lintik na to? Ibinigay sa kapitalismo.
Ngayon itong kapitalismo naman, tinubuan ng tinubuan. Dapat yan, tubig na yan, serbisyo publiko na yan eh. Yung mga public hospital dapat, pag magpa-check up ka, libre na ang gamot niyan. Saan napunta yung pera na yan? Posible naman pala talaga na maging libre na yung serbisyo publiko at gumaan ang mga buhay ng mga Pilipino. Yung mga pabahay na yan, yung mga itinatayo ng mga pabahay para sa mahihirap, yung sa NHA, grabe na naman, grabe rin ang korupsyon yan. Nakikita ko yan yung mga pabahay, nagbibitak-bitak yung mga simento. Kasi nga, kulang sa simento, sobra sa lupa, tapos ang ginamit ng mga bakal, ang liliit. Dito sa amin, sa Rizal, maraming pabahay dito. Huwag nyo sabihin, naging matino kayo, NHA. Wala kayong korupsyon dyan. Grabe rin ang korupsyon nyo dyan. Tama yung sinabi ni Eli Soriano, posible pala na lahat ng Pilipino ay magkaroon ng sariling bahay. Tama yung sabi ni Eli San Fernando pala. Tama ang sabi ni Eli San Fernando na ang mga magsasaka posible pala na magkaroon ng sariling lupa at posible pala na mabigyan ng mga fertilizer o di kaya mapatayuan ng mga irrigation kay parang ang pag-aani ng palay ang pag-aani ng palay dito sa atin ay 4 na beses na sa loob ng 1 taon. Yan ang ginagawa nitong ating gobyerno, pinapayagan itong mga malalaking kumpanya ng pabahay ng mga mayayaman, yung mga katulad ng kumpanya ni Villar. Pinapayagan na bilhin ang mga taniman ng palay at tayuan ng mga subdivision. Tayuan ng kanilang mga village na para sa kanilang negosyo. Kaya tama talaga na dapat gumagaan. Simula pa dapat noon magana ang buhay ng mga Pilipino. Oo, noong araw, sa totoo lang, nung 80s na buhay ako, nagkaisip ako. Napakamura ng mga bilihin, pero napakahirap kitain ng pera. Mura nga ang bilihin, napakahirap kitain ng pera. Biruin mo, mula lang noong 2023, trilyon ang nanakaw ng mga hinayupak na yan. Isipin mo yan. Biruin mo, imbis na napunta sa serbisyo ng taong bayan yan, napunta sa mga bulsa. Kaya wag na tayong papayag na sa susunod na wala ng busis ang mamamayan. Siguraduhin natin na ang iuupo natin sa Kongreso, yung mga galing talaga, kung sinabi nilang maralitang tagalungsod, tatakbong party list, dapat maralita yung uupo, hindi yung negosyante. Hindi yung mga kapitalista. Pag sinabing vendor party list, vendor ang iuupo natin sa Kongreso. Pag sinabing manggagawa party list, galing din sa manggagawa ang iuupo natin. Huwag yung galing sa mga dambuhal, sa mga negosyante at sa mga anak ng mga politiko, na mga korap. Pag sinabing security party list, dapat security rin ang uupo. Kung para sa ganun, mayroon tayo mga representative na sa iba't ibang sektor ng lipunan na maninindigan para sa ating mga karapatan. Ganun. Tapos, dapat ang gobyerno magkaroon din ng mga, halimbawa, kapag may mga hearing at nasasangkot ang isang politiko sa isang korupsyon, dapat mayroong mga organisasyon sa iba't ibang sektor ng lipunan na representative para tutulong sa pag-iimbestiga para maging patas ang pag-iimbestiga. Kasi kung sila lang din naman na mag-iimbestiga sa isa't isa, walang mangyayari kasi pare-pareho sila mga magnanakaw. Yun lamang po mga kaiday at kaidoy. Good morning po.